Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Roma at tayo po ngayon ay nasa ikapitong kabanata na po. So, yung unang part muna po na ng ikapitong kabanata ang ating pag-aaralan ngayon. So, yung unang 12 talata. So, bago po yan, magkaroon muna tayo ng konting review. Sa Romans 6:14 po, sinabi ni Pablo na tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Sabi po sa Romans 6:14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. So, sa verse 1 ng chapter 6, sabi doon, ano ngayon ang ating sasabihin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa ating ang kagandahang loob ng Diyos? So, kung natatandaan po natin, parang tinanong tayo ni Kuya Verlin noon, lisensya ba? Lisensya ba ang kagandahang loob ng Diyos sa atin upang tayo ay patuloy na magkasala? So, alam naman po natin na hindi mawawala ang kaligtasan natin. Kahit na tayo ay magkasala pa rin, once na tayo ay sumampalataya na sa Panginoong Jesucristo, hindi na mawawala iyon. So, patuloy pa ba tayong magkakasala? Hindi na po. Sapagkat, hindi na dapat maghari sa atin na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ang kasalanan dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na po ng kagandahang loob ng Diyos. So tayo po ngayon ay nabubuhay na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Kung kaya't tayo'y mga alipin na ng katuwiran para sa banal na layunin ng Diyos. Tingko po, tayo po ngayon ay mga alipin na po ng katuwiran para sa banal na layunin ng Diyos. Noong tayo po ay alipin pa ng kasalanan, ito ay nagbunga ng kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na tayo mula sa kasalanan at naging alipin na po ng katuwiran ng Diyos, ay natamo natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun po yung sinasabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, noong nakaraang ating pag-aaral sa Romans 6, patuloy na pinaalala sa atin na yung dati nating buhay, alipin ng kasalanan. At ano yung dinulot nito sa ating mga buhay? Kamatayan. Hindi lamang po pisikal na kamatayan, kung hindi espiritual na kamatayan. Pagkatapos ng ating pagkamatay dito sa mundo, kung tayo ay walang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ano yung dadanasin? Impyerno. Walang hanggang kamatayan doon sa impyerno na kahit gustong-gusto mo nang mamatay, hindi ka mamamatay kasi iyon yung magiging buhay ng isang taong walang pananampalataya sa Diyos. Walang hanggang kamatayan sa impyerno. Ngunit, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Muli pinaalala po sa atin ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin na sa pamamagitan ni Kristo Jesus, lahat ng sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapahamak. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kung kaya't ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At bilang isang tao, iyon po, yung napakahalagang desisyon na kailangan po natin gawin. Ikaw ba ay sasampalataya sa Diyos o hindi? Sapagkat kung ikaw ay hindi sasampalataya at maniniwala sa bugtong na anak
ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, ikaw ay dadanas ng walang hanggang kamatayan sa impyerno. Ngunit kung ikaw ay mananampalataya at tatanggapin mo si Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay maliligtas at tatanggap ng buhay na walang hanggan. At pagdating ng araw ng Panginoon, makakabahagi ka sa kaniyang paghahari at kaluwalhatian. So yun po, konting patuloy na pagpapaalala ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo na dapat nating patuloy na paniwalaan. At kung tayo pa, kung meron na po dito na wala pang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ay kailangan po natin talaga na magdesisyon. At napakabuti po ng Panginoon dahil patuloy natin na naririnig ang katotohanan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Kabanata 7. So sabi po sa verse 1, mga kapatid, kayo'y nakakaunawa ng batas. Alam ninyong ang isang tao'y nasasakop lamang ng batas habang siya ay nabubuhay. Yun po ang sabi sa verse 1 ng chapter 7. Mga kapatid, kayo'y nakakaunawa ng batas. Alam ninyong ang isang tao'y nasasakop lamang ng batas habang siya ay nabubuhay. At kung sa ating pong pag-aaral, ang original audience po, o yung original na kinakausap ni Pablo dito, ay mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. At marami po dito yung nakakaalam na ng salita o kasulatan ni Moses, yung batas ni Moses. Pero kung titingnan po natin yung original na lengguwahe na ginamit, ine-emphasize po dito ni Pablo na hindi lamang kasulatan ni Moses o yung batas yung ni Moses, yung tinutukoy niya dito, kundi pangkahalatan. Patiging din po yung moral ethics po ng isang tao. Nalalaman na po natin yung tama at mali. So, ang tao'y nasasakop lamang ng batas habang siya ay nabubuhay. So, binibigyan dito ni Pablo na tinatapos ng kamatayan ang lahat ng obligasyon ng tao sa batas. At sa verse 2 and 3, in-example niya po ang isang babaeng namatayan ng asawa. Sabi po sa verse 2 and 3, halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit kung namatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nakatali sa kanya sa lalaking iyon. Kaya nga, siya ay magkakasala sa pangunguling niya kung makikisama siya sa ibang lalaking habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon at mag-asawa man siya sa ibang lalaki, hindi siya nagkakasala ng pangangalunya niya. So, in example po ni Pablo, ang buhay mag-asawa. Di ba po? Sa atin po, siguro sa halos sa lahat ng bansa ay ganoon. So, ang mag-asawa po pag sila ay kinasal, so may kontrata po sila. So, may marriage contract na po tayong tinatawag dito sa atin. So, pag ang isang lalaki po ay namatay, malaya na po ang babae na makipag-relasyon sa iba kasi wala nang visa yung marriage contract sapagkat patay na yung kasama niya sa kontrata. Gayun din po yung sa babae at lalaki, vice versa po. So makita po natin na malinaw po isang simpleng halimbawa na binigay ni Pablo na ang tao ay hindi nasakop ng kautusan kung siya ay patay na. Sa verse 4, gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan dahil kayo'y bahagi
ng katawan ni Kristo at ngayon kayo'y kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabuting gawa para sa Diyos. So, nung nakaraan, sinabi po yun. Pinag-aralan natin sa chapter 6, patay na sa kasalanan. At ngayon po, patay na sa kautusan. Ang ating kamatayan kasama ng ating Panginoong Hesus ang nagpalaya sa atin sa kautusan. Sa Romans 6, chapter 3, verse 8, pinaliwanag po ni Pablo na tayo ay namatay kasama ni Hesus at tayo'y muling nabuhay kasama niya. At dahil dito, tayo ay patay na sa kasalanan at hindi na po tayo alipin ng kasalanan. At ngayon din, tayo ay patay na sa kautusan. At dahil po tayo ay namatay at muling nabuhay na, hindi na po tayo sakop ng kautusan at alipin na ng kasalanan. Sa halip, tayo po ay malaya na makibahagi sa iba. At bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, tayo ngayon ay pagmamay-ari na ni Kristo. So tayo po ay nakibahagi sa muling sa pagkamatay ni Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay. Therefore, tayo pong mga sumampalataya sa kanya ay pagmamay-ari na ni Kristo at bilang mga pagmamay-ari na ni Kristo, tayo ay inaasahang magbubunga ng mabubuting gawa para sa Diyos. So kaya po, yung sa introduction ko kanina ay muli pinaalala ko ang kahalagahan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo dahil una po na para po mas maunawaan natin yung sinasabi po, pinapaliwanag na dito ni Pablo, at kailangan may personal na po tayo relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil po, kung titingnan po natin, ang daming tao, maraming grupo, mga relihiyosong grupo, ang nakabatay pa rin sa kautusan. May mga grupo na nakatali sa mga utusan sa Leviticus, yung mga bagay, mga hayop na hindi dapat kinakain. Hindi nila ito kinakain sapagkat ito daw ay sinasabi sa kautusan ni Moses. So, hindi naman po natin kinokontra sapagkat ito naman talaga ay nakasulat sa kautusan ni Moses. So, marami din po na mga relihiyosong grupo ang nagsasabi na bukod sa pananampalataya, kailangan mo din sundin ang 10 utos ng Diyos. So, 10 lamang po yung sinasabi. Yan po, ano yun? Ang dami ng 10 utos. Siguro po, kahit ako hindi ko kayang i-recite yung 10 utos na yun. Pero sabi nila, bukod sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ay kailangan mo ring sundin ang kautusan. So, kailangan mo ma-perfect. Kasi kung hindi mo ito ma-perfect, hindi ka mapupunta sa langit, hindi ka tatanggap ng kaligtasan. So, yun po yung mahirap. Kung tayo po ay patuloy na nakatali sa kautusan o sa paniniwala na kailangan nating sundin ang kautusan. Ngunit patuloy na pinapaliwanag sa atin ni Pablo na kayong mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi na sakop ng kautusan, kundi kayo ay sakop na ng kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat kung tayo ay walang pakikipag-isa at walang personal na relasyon kay Kristo, tayo ay hindi makakapaghandog sa Diyos. Na kahit anong sukat o kahit anong subok natin na gumawa ng mabuti at mamuhay ng mabuti, hindi po tayo tatanggapin ng Diyos kung wala tayong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo.
We are not free from the law so that we can live for ourselves. We are free so we can be married to Jesus so that we can bear fruit to God. Ito din po, upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Ito po yung sinasabi ko kanina, na hindi pwedeng mauna yung mabubuting gawa kaysa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, sapagkat, sabi po sa pinag-aralan natin, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mitig po, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ang lahat po sa atin ay makasalanan, kaya hindi po natin kayang gumawa ng mga mabubuti para sa Diyos. Kung inaakala natin na mabuti yung ginagawa natin nung tayo pa ay wala pang pananampalataya sa Diyos, mali po ang ating kaisipan. Sapagkat tatanggapin lamang po ng Diyos ang ating paghandog sa Kanya kung tayo po ay may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So muli pong paalala sa atin na napakahalaga ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay magbunga ng mabubuting gawa para sa Diyos. Sa verse 5 and 6, noong tayo'y namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay naguhudyok sa atin na gumawa ng bagay na hahantong sa kamatayan. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin, kaya tayo'y naglilingkod na sa Diyos. Naglilingkod sa Diyos hindi dahil sa lumang butas na nakasulat, kundi dahil sa bagong buhay ng Espiritu. Dahil tayo ay namatay kasama ni Kristo Jesus sa Kalbaryo, tayo ay patay na sa kautusan at iniligtas mula sa paghahari nito sa atin bilang prinsipyo ng pagbababanal sa atin o yung sanctification. Struggle po ni Pablo sa mga susunod na talata na pag-aaralan natin sa susunod na linggo. Struggle po ni Pablo ito. At kahit bawat isa sa atin struggle to, na patuloy na nagkakasala. Kasi daw po, itong kautusan at kasalanan ay parang minsan nagkakaisa. Ganun po yung isang ilustrasyon na dahil sa kautusan, kaya ka nagkasala. Pero mali ba ang kautusan? Masama ba ang kautusan? Hindi po. Tayo po ang may problema. Halimbawa po, nakalagay sa isang garden, huwag tapakan ang damo. Pero may nag-urge sa atin o may parang nagpo-provoke sa ating puso na tumapak ka sa damo. Big red button. Sabi, don't push. Huwag pindutin yung malaking kulay pulang buton. Pero minsan, gigil na gigil kang pindutin. Tapos minsan napipindot mo na, pero sabi, huwag. Kasi po, yun po yung likas ng isang tao. Makasalanan. Makasalanan po ang isang tao, kaya normal sa kanya na suwayin ang kautusan. Ang kalayaan mula sa kautusan ay hindi nangangahulugan na hindi na tayo maglilingkod sa Diyos. Sa halip, ito ay nagbibigay sa atin ng oportunidad, pagkakataong paglingkuran siya ng mas nararapat na nakaayon sa bagong buhay ng Espiritu. Kasi po, the more we know the law, mas napoprovoke tayo, yung likas nating pagiging makasalanan. Iyon po yung mas nanguna. Kaya maganda, pinaliwanag ni Pablo
na hindi lamang kayo patay sa kasalanan, kundi patay na din kayo sa kautusan. Nang sa gayon, patuloy na kayong mabuhay ng naaayon sa bagong buhay na ipinagkaloob sa inyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na po natin tinitingnan yung kautusan, kundi tinitingnan na po natin yung Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos noong tayo ay sumampalataya na sa Kanya. So, kaya tayo naglilingkod sa Diyos na hindi dahil sa lumang batas na nakasulat, kundi dahil sa bagong buhay ng Espiritu. Hindi na tayo namumuhay para sumunod sa utusan, kundi namumuhay na tayo para sundin yung Espiritu Santo, yung Espiritu ng Diyos. At kung patuloy natin susundin ang Espiritu ng Diyos, ay patuloy tayong makakapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Sa verse 7, masama ba ang kautusan? Ang ibig bang sabihin nito'y ang kautusan ay masama? Kasi kanina ko pa binabanggit na dahil sa kautusan, nagkakasala ang tao. Hindi po. Hindi kaya lamang, kundi dahil sa kautusan ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sana nalaman kung ano ang pag-iimbot, kundi sinabi ng kautusan, huwag mong pagnasaang maangkin ang pag-aari ng iba. Ano po, binanggit na to sa mga nakaraang linggo ng ating pag-aaral, na ang kautusan ay pinapaalam sa atin na tayo ay makasalanan. Katulad ng example dito ni Pablo. Hindi ko malalaman kung ano ang pag-iimbot kung hindi sinabi ng kautusan, huwag mong pagnasaang mangkin ang pag-aari ng iba. Yung example ni Kuya Edgar, kung natatandaan niyo po si Kuya Edgar noon, yung anak daw niya nag-uuwi ng lapis mula sa school, di ba? Pero hindi niya alam na mali yung pag-uuwi ng lapis. Kaya kinausap nila Kuya Edgar yung anak niya na mali yung ginagawa niya. Nung sumunod na araw, hindi na po nag-uuwi ng lapis yung anak niya kasi alam niya na mali. So, ganyan din po. Muli, pinaalala ni Pablo na hindi masama ang kautusan, ngunit dahil sa kautusan, nalaman po natin na tayo ay makasalanan. Pinapaalam po ng kautusan na tayo ay nagkakasala. Sabi po sa verse 8, ngunit dahil sa utos, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Po. Ngunit dahil sa kautusan, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. So wala pong mali sa kautusan. Ang mali po ay ang tao. Ang mali po ay ang kasalanan na nasa tao. So sinisira ng kasalanan ang kautusan. Tulad po ng binanggit dito ni Pablo, ngunit dahil sa kautusan, ang loob ko'y pinupukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Katulad ng example ko kanina sa damo. Sinabi ng huwag kang tatapak, pero tumapak ka pa din. Kasi iyon yung nature ng tao. Sumuway sa kalooban ng Diyos. That's a sinful nature ng tao. Sumuway sa kalooban ng Diyos. Tayo ay nagkakasala dahil sa ating likas na makasalanan. At ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang kasamaan ng kasalanan. Maaari itong gumamit ng isang bagay na mabuti at banal tulad ng kautusan at pilipitin ang mensahe nito upang isulong ang kasamaan. Binabaluktot ng kasalanan ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos.
Nung naghari po ang kasalanan, lahat na parang twisted na yung meaning. Kahit po ang salita ng Diyos ay ginagamit ni Satanas upang dayain ang mga tao. Ginagamit din ni Satanas ang mga taong sumampalataya na sa Panginoong Hesukristo upang linlangin o upang hikayatin tungo sa maling gawain ang mga tao. At alam po natin yan, sabi nga natin, nasa henerasyon na tayo daw, na malapit na ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Marami na po ang nagsusulputang mga pastor, mga pari, mga lingkod ng Diyos na sinasabi sila ang tama. So, kinukuha po nila ang salita ng Diyos at iniiba ang konteksto nito upang mas marami silang mahikayat sa kanilang mga grupo. Iniiba nila yung mensahe ng salita ng Diyos. Kasi po, ang mensahe ng salita ng Diyos ay maglalapit sa tao, sa Diyos. Iko po, ang mensahe ng salita ng Diyos ay maglalapit sa tao, sa Diyos, at sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit maraming mga organisasyon, grupo, na binabaluktot itong mensahe na ito upang sila ang mga tao ay sambahin yung mga tao na yon. So, sinisira po ng kasalanan ang kautusan. Verses 9 to 11. Noong una namumuhay ako na walang kautusan, subalit nang dumating ang utos na buhay ang kasalanan at ako ay namatay. Ang utos na dapat sanang magdudulot sa akin ng buhay ay siyang nagdulot sa akin ng kamatayan, sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ng utos upang ako'y dayain at sa gayon ay napatay na ako ng kasalanan. So nakita po natin yung sinasabi dito ni Pablo na ang kautusan po sana ay magdudulot ng buhay. Ngunit dahil sa kasalanan, ang isang bagay na nagdudulot ng buhay ay nagdulot ng kamatayan. Kaya po, salamat sa Panginoon dahil pinalaya na tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa kautusan. At sa verse 12, kaya nga, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. So ito po talaga yung nature ng law, ng kautusan. Banal ang kautusan, ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Sapagkat itong mga utusan na ito ay galing sa Diyos. Bahagi pa rin po ito ng salita ng Diyos. Ngunit, hindi po dahil sa kasalanan, nabuluktot yung mensahe ng kautusan. Kung kaya't kailangan din nating mamatay sa kautusan. Tayo ay dapat mamatay sa kasalanan at gayon din dapat mamatay sa kautusan. Ngunit, hindi po ibig sabihin nito na ang kasalanan at kautusan ay magkamukha o may pagkakaisa. Nasa atin po ang problema. Nasa kasalanan po ang problema, hindi sa kautusan. Gayunpaman, sinisira ng kasalanan ang gawain o epekto ng kautusan, kaya't dapat tayong mamatay sa dalawa. Kasi po, the more na sinusunod natin o the more tayo na namumuhay sa kautusan, the more na lalayo po tayo sa biyaya ng Diyos. Di ba po ang biyaya ng Diyos, ang gandahang loob ng Diyos ay nandiyan po, libre. Ipinagkaloob niya sa bawat isa upang ito po yung tanging daan lamang upang tayo ay makapunta sa langit.
tumanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ngunit, kung hindi natin titingnan yung biyaya ng Diyos at patuloy tayong mamumuhay sa kautusan, walang saysay yung mangyayari sa buhay natin. Iisa lang po, yung kahantungan ng tao. Walang hanggang kamatayan sa impyerno. Kasi nga po, ulitin ko, hindi tayo maliligtas ng ating mahuhuling gawa. Maliligtas lamang po tayo dahil sa biyaya at kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang pinapakita ng kautusan na tayo ay makasalanan, ipinapakita din nito na tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. Hindi lamang ipinapakita ng kautusan na tayo ay makasalanan. Ito po yung magpakaganda. Ipinapakita rin po ng kautusan na tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. Ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng kaligtasan. At kanino lamang po matatagpuan ang kaligtasan? Sa ating pong Panginoong Jesucristo lamang. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang po ang siyang tanging daan upang tayo ay maligtas. God's grace is much greater than the law. Ang biyaya ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa pagsunod sa kautusan. Hindi po tayo maliligtas ng kautusan. Kaya salamat po sa Panginoon dahil patuloy niyang ipinapaunawa sa atin yung kagandahan ng biyaya ng Diyos sa atin. At ang tanging kailangan po ng tao ay tanggapin yung biyaya. Andyan na po yung biyaya. Ipinagkaloob na po sa bawat isa sa atin. At ang kailangan na lamang pong gawin ng tao ay tanggapin yung biyaya. Panampalatayaan ang ating Panginoong Jesucristo. Nang sa gayon, tayo po ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Sapagkat hindi na po yung pagiging makasalanan natin ang makikita ng Diyos amang nasa langit, kung hindi po yung katuwiran na ng ating Panginoong Jesucristo. At salamat po sa Panginoon dahil sa henerasyon po natin na ito. Tayo po ay nasa ilalim na po ng biyaya ng Diyos. Wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. Salamat po sa Diyos at salamat po sa Panginoon at patuloy po natin na pagsikapan sa tulong po ng banal na Espiritu na nasa atin po na makapamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Muli po, magandang umaga po sa lahat at kay Kristo lamang ang pinili.